pong ito, ang ating pong sermon ay isang sermon na hinanda ni Reverend Mendel Youth na naglingkod bilang Minister of the Word sa Free Reformed Churches of Australia. Ang sermon ko ito ay kanyang pinamagatang Our Covenant God Reveals Himself to Us. Ito po ay original na pinangaral niya sa Free Reformed Church of Kelmscott, sa Kelmscott, Western Australia. Bago po tayo magsimula, tayo po mag-umpisa sa isang panalangin. Aming Panginoon, sa hapon pong ito, dinadalangin namin na inyong pagpalain ang salitang aming maririnig sa sermon delivery. Nawa, habang ito ay pinapahayag, maunawaan namin ito ng aming mga kaisipan, magbuksan ng aming mga mata, ng aming mga taeng ng aming makarinig. Higit sa lahat, naway aming paniwalaan ng inyong salita at may pamuhay ito sa aming araw-araw na paglakad sa mundo nito. Inihiling ko rin po na bigyan niyo ako ng lakas, talino, at kaminungan na aking kakailanganin upang may bahagi ang sermon delivery na ito ng may takot, pagpapakumbaba at may pusong nagpapasalamat sa inyong pangalan. Sa inyong lamang ang pagsamba, kalulatian, karangalan at papuri. Amen. Mga minamahal na obligasyon ng ating Panginoong Jesus, nang si Moises ay lumapit sa burning bush, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground." At tayo, sa tuwing nalapit tayo sa Panginoon at sa Diyos, tayo ay nakatayo sa holy ground. Ngayong hapon, habang ating tinitingnan ang doctrine of God's Trinity, o doktrina ng Trinidad, ang kanyang tri-unity, tayo ay napakalapit sa Diyos sapagkat sinisiyasat natin ang hiwaga ng kanyang very being. Malapit tayo sa Kanya na may lubos na paggalang at banal na pagkatakot. And spiritually, kailangan natin hubarin ang ating mga sandals. Kailangan din natin alalahanin ang sinabi ni Moises tungkol sa mga secrets o lihim ng Diyos. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the works of His law. Hindi tayo maaaring magsiyasat ng lampas sa kung ano ang susulat. Tanging yaong mga bagay lamang na inihayag ng Diyos ang dapat nating hanapin. At kung may mga bagay na hindi niya inihayag sa atin, ito ay dapat natin ipaubaya sa Kanya. Ngunit yaong Kanyang inihayag ay binigay sa atin at sa ating mga anak upang tayo ay lumakad sa liwanag ng Kanyang salita. Kaya sa ating pag-aaral ng Trinidad, limitahan natin ang ating mga sarili sa Kanyang inihayag at huwag tayo magtanong lampas sa pinapahayag ng kasulatan. At kahit sa mga katotohanan ito, kailangan kilalanin, ang Trinidad ay higit sa ating kakayanang maunawaan. Tinatanggap natin ito sa pananampalataya at sinasabuhay ang kanyang pagpapahayag. Una po sa lahat, babaling tayo sa kasulatan upang makita ang doktrina ng Trinidad ayon sa kanyang pagpapahayag. Ang paghahayag, ating bibigyang pansin ang kahalagahan ng doktrinang ito upang ating makilala ng wasto ang ating covenant God at lumakad sa liwanag ng kanyang inihayag na katotohanan. At sa hapong po ito, ang ating tema ay pinamagatang Our Covenant God Reveals Himself to Us. Sa Tagalog, ang ating Covenant God ay inahayag ang kanyang sarili sa atin. At tayo tatalakay ng tatlong punto. Una, that there are three persons who are called God. May tatlong persona na tinatawag na Diyos. Pangalawa, that these three persons are distinct and yet one God. At ang tatlong persona na ito ay magkakaiba, gayon man ay isang Diyos. Panghuli, that this triune God made a covenant with us and with our children. At tatluhang Diyos na ito ay gumawa ng isang tipan sa atin at sa ating mga anak. Wala na po matumpik-tumpik pa sa ating unang punto. There are three persons who are called God. Una po sa lahat, malinaw natin nakikita sa scripture ng Ama ay tinatawag na Diyos. Madalas siyang tawagin na the God of and Father of our Lord Jesus Christ. Halimbawa, sinabi ng Apostle Paul sa Ephesians chapter 1 verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." At marami pang mga ganitong halimbawa. Ang mga talata sa kasulatan kung saan ang Ama ay malinaw, tinatawag na Diyos.
Ngunit hindi lamang ang Ama ang tinatawag na Diyos. Ang Anak ay tinatawag ding Diyos. Halimbawa, sa Hebrews chapter 1, kung saan tinatalakay ang tungkol sa Anak ng Diyos, sinasabi ng Ama mismo ang nagsalita tungkol sa kanyang anak nang sipiin niya ang Psalm 45. Your throne, O God, is forever and ever. That's in Hebrews chapter 1 verse 8, coming from Psalms 45. At marami pang ibang passages kung saan ang anak ay tahasang tinatawag na Diyos. Sa puntong ito, hindi pa natin tinatalakay ang katotohanan na si Jesucristo ay God in the flesh. Hindi pa natin pinag-uusapan ang incarnation ng anak ng Diyos o ang dalawang natures of Christ or of Jesus Christ, na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao sa iisang persona, which is another mystery. Yung mga bagay po na yan itatalakayin natin sa Lord's Day 14. Ngunit sa ngayon, dito muna tayo sa Lord's Day 8. At kapag pinag-uusapan natin ang anak, tinutukoy natin siya bilang ikalawang persona ng Trinity. Ang eternal Son of God, na binasa natin kanina, who has been with God and who was God from all eternity. Kaya malinaw ang akto ng kasulatan. Ang Ama ay Diyos at gayon din ang Anak ay Diyos. At kapag tayo naman ay gumaling sa kasulatan upang basahin ang tungkol sa banal na Espiritu, makikita rin natin na ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo ay Diyos. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Kapag sinasabi ng mga propeta, "Thus says the Lord God," sinasabi sa New Testament, o ang New Testament ay tumutukoy sa mga salitang ito at sinasabi na ang Holy Spirit ang nagsalita ng mga ito in the Old Testament. Ang mga salitang inuugnay ng mga propeta sa Diyos ay inuugnay naman ng mga apostol sa banal na Espiritu. Halimbawa, tulad sinabi natin kanina, Psalm 95. Mabasa natin na sinabi ng Diyos, "I swore in my wrath, they shall never enter my rest." Ngunit, nang sipiin ang mga salitang ito sa Hebrews, sinabi ng Holy Spirit ang nagsalita. It's in Hebrews 3, chapter 3, verse 7. "Therefore, as the Holy Spirit says, I swore in my wrath, they shall not enter my rest." Ang Diyos ang nagsalita, ang Holy Spirit ang nagsalita. At marami pang mga ganitong halimbawa sa kasulatan. At marami pang mga ganitong halimbawa tungkol dito. Ganito rin ang makikita natin sa nangyari kay Ananias. Tinanong siya ng Apostol Pedro. Sabi ng Apostol Pedro, tinanong siya, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit?" Sumunod na verse, "You have not lied to men, but to God." It's in Acts chapter 5, verse 3 to 4. Nagsinungaling si Ananias sa Holy Spirit at sinabi ni Pedro, nagsinungaling si Ananias sa Diyos. Muli, marami pang mga katong halimbawa kung saan ang pagbanggit sa Holy Spirit ay katumbas ng pagbanggit sa Diyos. Kaya't malinaw ang tinuturo ng Scripture. Ang Ama ay tinatawag na Diyos, ang Anak ay tinatawag na Diyos, at ang Holy Spirit o ang banal na Espiritu ay tinatawag na Diyos. Ngunit, kailangan natin linawin ito, hindi sila tatlong Diyos. Sila ay iisang eternal na Diyos, o iisang eternal God. Mga minamahal, mga minamahal sa Panginoon, malinaw na pinapakita maging ng ating bautismo ang parehong unity at Trinity ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Tulad ng binasa natin kanina, baptized them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Ayon sa utos ni Kristo. Hindi sa names, ginawin natin. Hindi sa names or yung plural names. Kundi, baptize them in the name, singular, iisa. There is only one true God, Father, Son, and Holy Spirit. At gayon man, ang tatlong persona na ito, ang nag-iisang Diyos,
ay malinaw ding naiiba sa isa't isa. Ang Ama ay hindi ang anak, at ang anak ay hindi ang Ama. Gayon din, ang Espiritu ay hindi ang Ama o ang anak. Hindi ang Ama ang namatay para sa ating mga kasalanan, kundi isinugo niya ang kanyang anak. At hindi ang Espiritu ang nagkatawang tao, kundi ang anak lamang. 3 distinct persons, but one God. At ito ay basta mapapansin sa ating ikalawang punto. The Father, Son, and Holy Spirit are 3 distinct persons, yet one God. Mga minamahal sa Panginoon, ang Trinity of God ay tinanggi ng lahat ng maling, o tinatanggi ng lahat ng maling relihiyon. Marami ding mga sekta sa ating panahon ang tumatanggi sa Trinity. Halimbawa, Jehovah's Witness. Kung familiar kayo dun sa Old Apostolic Sect. At sa church history, ang unang great heretic kaunay ng doktrina na ito ay si Arius. Si Arius po, inaamin niya na si Jesucristo ay tinawag na Diyos. Ngunit, itinuturo niya na ang anak ay isang quote-unquote created God. Diyos at hindi ang eternal God mismo. Dahil dito, tinanggihan niya ang kilalanin ng anak bilang isang eternal na being kasama ng Ama. Kinilala ni Arius na may 3 persona, o kinikilala ni Arius na may 3 persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngunit, tinatanggi niya na ang 3 ito ay isang eternal being. Yun po yung heresy of Arianism. Alauna naman, isang heretic na naman na nagngangalang Sabellius ang nagturo ng Ama, na Anak at Espiritu Santo ay tunay ngang iisang Diyos, one God. Ngunit, tinatanggi naman niya na sila ay 3 distinct persons. 3 distinct persons sa loob ng iisang pagkatao ng Diyos. Ayon sa Kanya, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu ay simpleng 3 magkakaibang pangalan lamang para sa Diyos. 3 distinct names para sa Diyos. Kaya't malinaw rin na tinatanggi ni Sabellius ang pagkakaroon ng 3 distinct persons ng Trinity. Habang tinatanggi ni Arius ng Ama, Anak, at Espiritu ay isang eternal being, tinatanggi naman ni Sabellius na may 3 distinct persons sa iisang being ng Diyos. Ang dalawang katuroang ito, basically ang mga nanatiling pangunahing heresies hanggang sa kasalukuyan patungkol sa doktrina ng Trinidad. Ang ilan ay tinatanggi ang unity. On the other hand, ang iba naman ay tinatanggi ang diversity ng unity. Ngayon, may mga ilang tao na sa pagsisikap nilang ipaliwanag ng Trinity ay gumagamit ng iba't ibang illustration o ilustrasyon. Halimbawa, may nagsabing, look, the Trinity is like a circle. Isa daw siyang bilog. May isang bilog, there is one circle, but the circle is divided into 3 sections. So, may isang bilog, divided sa 3 sections. 3 sections na yun, Father, Son, and Holy Spirit. Ginawa siyang pile-up, parang ganun. Ngunit, ng mga magulang at kapatid, yung ganung klaseng paliwanag ay mali. Actually, isa siyang heresy. Ang Diyos ay hindi binubuo ng 3 parts. Na tinatawag natin Father, Son, and Spirit. Hindi siya ganun. Ang Ama ay hindi isang part o bahagi. Ang Anak ay hindi ibang bahagi. At ang Espiritu ay hindi 3 bahagi ng Diyos. Napapagod siyang Waltez pipe na pinagsama-sama naging isa.
At kung gagamitin man natin ang illustration ng bilog, kung gagamit tayo ng illustration ng bilog, ang Ama ay isang buong circle, ang Anak ay isang buong circle, at ganoon din ang Espiritu Santo. Ngunit, hindi sila tatlong maliliit na bilog o tatlong seksyon sa loob ng isang bilog, bagamat bawat persona ay buong circle. So, isang circle ang Ama, isang circle ang Anak, isang circle ang Espiritu Santo. Hindi rin siya tatlong magkakaibang circle. Hindi naging tatlo ang Diyos. Iisa pa rin siya. Hindi nakahati at hindi rin nadoble. Siyempre, imposible iguhit yung ganitong klaseng ekspresyon ng larawan. Paano magkakaroon ng 3 different circles pero isa lang? Mahirap siyang iguhit. Napaka-imposible actually. Imposible actually po na gumuhit ng larawan ng Trinity. Ang Diyos ay isa at ang kanyang being ay isa. Hindi siya binubuo ng iba't ibang bahagi. Kaya ayon nga sa kasulatan na pinapahayag ng ating Belgian Confession, pinapahayag natin sa Article 1, sabi doon, we all believe with the heart and confess with the mouth that there is only one God, who is a simple and spiritual being. At linawin po natin na kapag sinasabi natin yung term na simple being, ay hindi siya binubuo ng iba't ibang parts o bahagi. At meron din pong mga ilan na sumusubok ipaliwanag ang Trinidad sa pamamagitan ng tatlong forms o ano ng tubig. Diba? Tubig in the liquid state, tubig ay ininom natin. Yung tubig din daw, kapag naging solid siya, that's another form. Nagiging yelo na siya. At kapag yung tubig naginitan, nagiging steam na siya o nagiging ulap. Nagiging iba-iba ang anyo, ngunit, isa pa rin naman daw yung tubig. Pero mali pa rin po yung ganong klaseng illustration. Sa theology, tawag po doon ay modalism. Ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo ay tatlong forms o anyo. Napakabang nagubad yung Diyos ng isang maskara at nagsuot siya ng panibago, pero siya pa naman yun, hindi ko gano'n. Hindi tatlong manifestations at hindi tatlong parts o bahagi ng Diyos. Sa katunayan, lahat ng ganitong klaseng ilustrasyon aminin man po natin sa ating mga sarili o hindi, ay maaaring humantong sa idolatry. Ang Diyos ay unique o natatami at walang katulad sa anumang nilikha. Gaya na sinabi ng propeta Isaiah 40 verse 18. To whom then will you liken God? Or what likeness will you compare to Him? Ano bang larawan o pagkakahambing sa Diyos ay idolatry? Kaya, mga minamahal, kailangan natin umiwas sa mga larawang gawa ng tao na ginagamit upang ipaliwanag ang Trinidad. Bakit? Sapagkat ito ay isang misteryo na lampas sa ating lubos na pagkaunawa. It's a great mystery which is beyond our comprehension. At tungkol naman sa pagkakaiba ng tatlong persona, may basis tayo. Malinaw natin itong nakikita at sinasabi sa kasulatan. Minahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kapag sinasabi sa iba't ibang talatang na binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang walang hanggang anak na kapatay niya, malinaw na hindi sinusugod ng Ama
ang kanyang sarili. Hindi sinusugo ng Ama ang Ama. Ang sinugo ng Ama ay ang anak. At ang Ama ay hindi naging Kristo. At ang anak ang nagkatawang tao. At nang sinabi ng anak na siya ay naparito upang gawin ang kalooban ng Ama, malinaw na ang Ama at ang anak ay dalawang magkaibang persona. Hindi sila iisa. In that sense. Pakinggan natin yung pinahayag ng anak sa John chapter 5, verse 30-32. Sabi niya doon, I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. But muli, sa John chapter 8, inuulit ng anak, my judgment is true, for I am not alone, but I am with the Father who sent me. It is written in your law that the testimony of two men is true. I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. Sa mga talatang ito, malinaw na ang anak ang unang saksi o unang witness at ang Ama ang second witness o ikalawang saksi. Kaya ang anak ay hindi nag-iisa sa kanyang testimony o pagpapatuo. Gayon pa man, kahit magkaiba, kayang sabihin ni Kristo ang mga salitang ito, I am the Father, and my Father are one. It's in John chapter 10, verse 13. At kapag tinitingnan naman natin ang ikatlong persona, which is the Holy Spirit, o Banal na Espiritu, mahalagang tandaan natin na siya ay tunay na persona at hindi lamang isang kapangyarihan o power na para ba siyang may the force be with you. Oo, ang kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng enerhiya, ngunit ang kapangyarihan ay walang isipan, kalooban, o damdamin. Ang Banal na Espiritu, gayon pa man, ay may sariling kaisipan, kalooban, damdamin. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1, makikita natin na mamahagi ang Banal na Espiritu ng mga kaloob, quote-unquote, as He wills. Na ayon sa kanyang sariling kalooban. Nagbibigay siya ng mga kaloob. In Acts 15:28, gumagawa ng desisyon ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu. In Ephesians chapter 4, verse 30, nakakaranas ng kalungkutan o kapighatian ang Banal na Espiritu. In John chapter 15, verse 26, and reiterated in John 16:13, natuturo ang Banal na Espiritu at gumagabay sa katotohanan. At sa Acts chapter 13, verse 2, and Hebrews chapter 3, verse 7, nagsasalita ang Banal na Espiritu. Mga bagay na hindi kayang gawin ng isang power o kalakasan lamang o kapangyarihan. Ang Banal na Espiritu, ang Espiritu Santo ay hindi simply a power. He possesses power. And we need to make a distinction. The Scripture distinguishes between the Spirit and the power of the Spirit. That's in Acts chapter 10, verse 38, and Romans 15:13. If you want Bible verses for that claim. At hindi lamang dalawang persona ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Ama at ang Anak. Hindi lamang sila yung may power o kapangyarihan, kundi
yung tatlong persona na ito, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At bukod dito, meron na silang certain order o kayusan sa Trinidad. May certain order sila. Pantay at co-eternal ang tatlong persona. Ngunit, may pagkakasunod-sunod sa kanilang mga kilos. Halimbawa, ang Ama ang laging initiator. Kumikilos pamamagitan ng Anak. At ang Ama at Anak ay kumikilos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tinatawag natin ang Ama ng unang persona ng Trinidad, first person of the Trinity. Hindi siya nagmula kanino man at hindi ipinanganak. Ang Anak ay nagmula sa Ama, hindi ginawa o nilikha. He is begotten. At ang Espiritu Santo ay nagmula o nagmumula sa Ama at Anak. Hindi rin siya ginawa, nilikha, nor begotten, but He proceeded from the Father and the Son. Makikita rin natin ang gatong kaayusan sa paglikha or sa creation. Nilikha ng Ama ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Anak. At kumilos silang dalawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makikita rin natin ito mismo sa ating salvation, sa ating kaligtasan. Nagsisimula sa Ama na pumili sa atin mula sa walang hanggan from eternity. We are given to the Son, ibinigay sa Anak, at isinugo ang Anak upang iligtas tayo. Ang Anak ay naparito, He came to the world upang gawin ang kalooban ng Ama, to do not His will, but to do His Father's will. At ang Ama at ang Anak together ang nagbibigay buhay at nagsasanctify o nagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal, kailangan natin igalang yung order o yung kaayusang ito pagdating sa Trinidad. Halimbawa, hindi tayo maaaring manalangin sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng Ama. Kailangan tayong lumapit sa Ama sa pamamagitan ng Anak. Kaya tayo nanalangin. That's why we pray in the Spirit through the mediation or to our mediator, Jesus Christ, going to the Father. Hindi tinuturo ng kasalutan na manalangin tayo sa Espiritu Santo ng hiwalay, sa halip, in the Spirit, through our mediator, Jesus Christ, to the Father. At bagaman ang Diyos ay laging kumikilos bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo together, kailangan natin kilalanin ang distinction na tinuturo sa atin ng kasulatan and honor the order within the Trinity. Yes, it's a paradox. That's why it's a mystery, even beyond our comprehension. Yet, we have the Scriptures. Kaya nga sumasampalataya tayo sa Diyos Ama, ang unang persona ng Trinity, sa Diyos Anak, ang ikalawang persona, at sa Diyos Espiritu Santo, ikatlong persona. Ulitin ko po. We believe in God the Father, in God the Son, and God the Holy Spirit. We just don't believe in God the Father, nor God the Son only, nor God the Holy Spirit only. We believe in one eternal God in three distinct persons. The Father, we believe in the Father, we believe in the Son, and we believe in the Holy Spirit. Bilang pagwawakas po, this triune God, ang Diyos na ito, made a covenant with us and with our children.
ang Diyos na ito ay gumawa ng tipan sa atin at sa ating mga anak. Tulad nga po ng pinag-aralan natin nakaraan, ang Apostles' Creed ay naghahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay tumatalakay sa God the Father at sa ating paglikha o sa ating creation. Ang ikalawang bahagi naman ng Apostles' Creed ay tumatalakay sa God the Son at sa ating pagtutubos o redemption. At ang ikatlong bahagi ng Apostles' Creed ay tumatalakay sa Espiritu Santo at sa ating sanctification. Ngayon, ang Apostles' Creed ay buod din ng buong gospel. Kung ating maaalala yung katanungan sa Lord's Day 7, ano yun? What then must a Christian believe? Answer, sabi doon, di ba? All that is promised us in the gospel, which the articles of our Catholic and undoubted Christian faith teach us in a summary. And let me emphasize all that is promised us in the gospel. Kasi pagkatapos ng question na yun, sumunod yung 12 articles ng Apostles' Creed. Why? Bilang buod ng all that is promised to us in the gospel. Lahat ng inihayag sa atin tungkol sa Diyos Ama ay ebanghelyo or gospel para sa atin. Lahat din ng inihahayag tungkol sa Diyos Anak ay gospel o ebanghelyo rin sa atin. At lahat ng inihahayag sa atin tungkol sa Espiritu Santo ay ebanghelyo rin o gospel din. Bakit? Sapagkat this triune God, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo, ay nagiging ating Diyos, o naging ating Diyos. He became our God. Ang Diyos na ito ay nakipagtipan sa atin at nangako magiging Diyos natin at ng ating mga anak. This God made a covenant. Remember, He made the covenant than us. And not only to us, but also to our children. And ito rin, yung gospel ay pinapahayag natin sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 1. Ito rin ang gospel o ebanghelyong ipinapaliwanag sa atin sa form for baptism. When it states, when we are baptized into the name of the Father, God the Father testifies and seals to us that He establishes an eternal covenant of grace with us. He adopts us for His children and heirs and promises to provide us with all good and avert all evil or turn it to our benefit. At alamin natin na may pangako kung ano ang pinangako ng anak sa atin kapag tayo binabautismuhan sa kanyang pangalan. At kung ano ang pinangako ng Espiritu Santo sa atin kapag tayo binabautismuhan natin sa kanyang pangalan. At ano yung pangako na yun? Ito po yung pangako ng tipan. I will be your God and the God of your descendants. Mga minamahal sa Panginoon, to have this triune God bilang ating Diyos ay ang pagtanggap ng lahat ng mga pagpapala sa langit at sa lupa. To have this God bilang ating Diyos ay ang kapuspusan ng kaligtasan, buhay, at lahat ng kayamanan. At sa susunod na Lord's Day, sa Lord's Day 9, magsisimula tayong i-unpack yung gospel na ito. Simula sa Ama, and how comforting is this? Basahin nyo yung Lord's Day 9 and 10. At tingnan natin kung hindi kayo luluhod sa pananabik at pagsamba upang masalamatan ng Diyos para sa kasaganahan ng kanyang araw for His great mercy. And mula Lord's Day 11 hanggang 19 naman,
Pinapayag natin ang Ebanghelyo ng Diyos Anak, ang ating manunubos, our great Redeemer. And from verse 20 hanggang 22, ipinapahayag naman natin ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo na nag-uugnay sa atin kay Kristo at nagpapabanal sa atin. Opo, ang buong Ebanghelyo ay summarized in the confession of our crying God. Sa Kanya natin natatagpuan ang kapahingahan at kaligtasan. Siya ang ating pag-asa at ang ating lakas. Ang Diyos na ito has become all our life and all our joy. At opo, nang pinangako niya sa atin na siya ang ating Diyos at magiging Diyos ng ating mga anak, ipinangako po niya sa atin ang lahat. Not some, not parts, all. Kaya minamahal sa Panginoon, maniwala tayo sa Diyos na ito, sa ating Diyos Ama, sa ating Diyos Anak, at sa Espiritu Santo, na sa Kanyang pangalan tayo na binautismo. Sa Kanyang awa at biyaya, ang Triune God ay kinikilala tayo bilang Kanyang sarili. Ang Diyos Ama, God the Father, the Almighty, the Creator of heaven and earth, ang naging ating Ama. Hindi lang siya Almighty, He became our Father. Ang Kanyang anak ay ang ating walang hanggang Panginoon at tagapamagitan, our mediator. At ang Espiritu Santo na nagmumula sa Ama at sa Anak ay ibinigay sa atin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, true faith, ay makiisa tayo kay Kristo at sa lahat ng kayamanan ng Kanyang kaligtasan, upang alawin tayo at manatili kasama natin magpakailanman. Tayo po ay nalalaman. Aming Diyos, salamat po sa pagkapahayagan namin na Ikaw ang aming nag-iisang Diyos, tatlong persona. Salamat po na sa inyong kabutihan at biyaya ay binayag niyo ang inyong sarili sa amin bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos na walang hanggan, banal, ganap sa lahat ng inyong mga gawa. Salamat po, Diyos Ama, aming Ama, na mula pa sa walang hanggan ay gumawa kayo ng tipan, ng biyaya at kami ay inyong pinili. Hindi dahil sa anumang kabutihan sa amin, kundi dahil lamang sa inyong pag-ibig at banal na layunin. Salamat po na sa inyo nagmumula ang lahat ng pagpapala at sa inyo rin kami nagkakaroon ng katiyakan na kami ay tunay na inyong mga anak. Salamat po, Diyos na aming Panginoon Jesucristo, na Ikaw ay napalito upang galapin ang kalooban ng Ama, upang apuin ang aming mga kasalanan, bayaran ang aming mga utang, at dalhin kami sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong sakripisyo, sa inyong ganap na pagkalima, at sa inyong patuloy na pagmumula bilang aming takilang pastol at tagapamagitan. At salamat po, Espiritu Santo, dahil kayo ay binigay sa amin upang manahan sa aming mga puso, upang pagkalawad kami ng biyaya, buhay at lakas sa aming paglakad sa kabanalan. Kayo ang nagbibigay liwanag sa aming pangunawa, kayo ang nagpapalakas sa aming pananampalataya, at kayo ang gumagawa sa amin upang maging mas katulad ng Kristo araw-araw. Aming Diyos, kami po nagpapakumbag sa inyong kapal. Patawarin niyo kami sa mga panahon na hindi namin pinapahalagan ng makikilang doktrinang ito ng inyong pagkatiligan. Ang pundasyon ng aming pananampalataya at ang puso ng aming kaligtasan. Patawarin niyo kami kung kami man ay nagiging mapayat sa pagmihilay, pag-aaral, at mabuhay ayon sa katawan ng inyong pinahayag. Tulungan niyo po kami patuloy na panghawakan ng misteryo nito ng may pananampalataya. Hindi upang lubos na manubahan ng inyong kabuuan, kundi upang sabahin kayo ng may pagkamangha, paggalang at pagtitiwala. Naway ang katotohanan ng inihayag ng inyong salita ay maging ilaw sa aming paglakad,
lakas sa aming kahinaan at aliw sa aming mga pagsubok. Ito pong aming samot dalangin